ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawan mo kami. Panginoon, tawan mo kami. Kristo, tawan mo kami. Kristo, tawan mo kami. Panginoon, tawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kay San Pedro Calungsod na makipagtunggulian sa kamatayan para sundin ang loob mo. Bilang tugon ng kanyang pagdalangin, gawin mong mapagtiisan namin ang lahat ng kahirapan, alang-alang sa pag-ibig sa iyo, at buong sigasig na marating namin ikaw, na siyang tanging buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pinasasalamatan kita, Panginoon ko at Hari. Pinupuri kita, aking Diyos at tagapagligtas. Pinupuri kita sapagkat ipinagtanggol mo ako at inalalayan. Iniligtas sa kamatayan sa bitag ng dilang makamandag at sa mga labing lumilikha ng kasinungalingan. Tinulungan mo ako laban sa aking mga kaaway. Sinaklolohan mo ako alang-alang sa iyong habag at banal na pangalan, at iniligtas sa mga ngipin ng mga nag-abang upang ako'y lamunin. Sa mga kamay ng mga naghahangad kumitil ng aking buhay, at sa maraming kagipitang aking kinasuungan. Iniligtas mo ako sa apoy na nasa aking paligid, sa gitna ng apoy na hindi naman ako ang nagpaningas. Hinango mo ako sa kalaliman ng bangin ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa dilang marumi at sinungaling, na nagpaparatang sa akin sa harapan ng hari. Ang buhay ko'y nabingit sa kamatayan. Ang kaluluwa ko'y nasa labi ng nanang Siyol. Nalilingid ako ng mga kaaway at wala isa mang tumulong sa akin. Naghanap ako ng saklolo, ngunit ako'y nabigo. At naalala ko, Panginoon, ang iyong pagkahabag at ang iyong mga gawa mula pa sa pasimula. Tinutulungan mo ang mga matiyagang umaasa sa iyo at inililigtas mo sila sa mga kuko ng kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatan, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos, sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganun din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas.
Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad na nagtitiis sa mabuting usig, tagapagmana ng langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng ating Santong Pilipino, si San Pedro Calungsod. Isang misyonero, bata, at nagbuwis ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, ibinahagi ng ating Panginoong Hesus ang isang malalim na katotohanan tungkol sa buhay, kamatayan, at paglilingkod. Sinabi niya, tandaan ninyo, malibang mamatay ang butil ng trigo at mahulog sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay ito, magbubunga ng marami. Ang nagmamahal sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paparangalan ng Ama ang sinumang maglingkod sa Kanya. Ano ba ang mga mensahe ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito sa kapistahan ng ating santo? Una, ang butil ng trigong nagpapakasakit na siyang simbolo ng pag-ibig at sakripisyo. Ang larawan ng butil ng trigo na namamatay upang magbunga ay sumasalamin sa buhay ng ating Panginoon. Ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi pagkawakas, kundi pagbubukas ng daan para sa kaligtasan ng tanan. Ganon din po dapat tayo. Tayo tinatawag na mamatay sa ating makasariling pagnanasa, sa ating mga kayabangan, at maging sa takot upang magbunga ng kabutihan para sa ating kapwa. Ang tunay na buhay ay hindi nakasalalay sa pag-iingat ng sarili, kundi sa pag-aalay nito para sa Diyos at para sa sambayanan. Nakapost ang ating
advocacy na no to corruption. Tayo ba bilang mga tagasunod ng ating Panginoon na naniniwala sa pagmamahal at pag-aaruga sa mga mahihirap ay pipikit na lamang? Ang pangalawang mensahe, ang paradoksya ng buhay, kailangan mawala upang magtagumpay. Sinabi ng ating Panginoon, ang nagmamahal sa kanyang buhay ay mawawala nito. Sa mundo, ang pagpapahalaga sa sarili ay iniugnay sa tagumpay, kayamanan, o maging kapangyarihan. Ngunit para sa ating Panginoon, ang tunay na tagumpay ay pagkawala ng sarili, alang-alang sa mas malaking layunin. Halimbawa, isang inang nagpapakasakit para sa anak, isang lingkod bayan na naglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Sila'y nagbubunga ng pag-ibig at nagpapaalab sa iba. Ang pagtanggi sa makamundong kasiyahan ay daan upang masumpungan ang tunay na kagalakan. At ito'y ating makakamit lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang hamon sa atin ng ating Panginoon ay sumunod sa kanyang mga yapak. Ang sabi niya, ang maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Nasa harapan po natin ang krus, ang krusipeo. Si Jesus ay nakapako sa krus. Kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay, masunod ang kalooban ng Diyos, ng kanyang Ama. Tayo po ba? Ganon din ang ating pananampalataya. Tayo ba'y magiging tapat kahit kapalit ba nito ay ang ating buhay? Ang paglilingkod kay Jesus ay hindi lamang pagsasagawa ng mga gawaing panrelihiyon. Oo nga, nagsisimba tayo. Oo, nagdadasal tayo ng rosaryo. Pero meron po bang pagbabago sa ating mga buhay? Kung tayo nagsisimba at tinatanggap natin ang katawan ng ating Panginoon sa komunyon, kailangan may magbago sa atin. Kailangan tayo rin ay maging handa sa ating pananampalataya na kahit dumating ang mga pagsubok, ay kaya nating hindian ang mga temptasyon na ating makakaharap. Kapangyarihan man ito, kayamanan man ito, o anumang may bibigay ng makamundong ito sa atin, mga material na bagay. Kapag tayo naglilingkod ng buong puso, ipinapahayag natin ng ating kaligayaan ay hindi nakasalalay sa pagpuri ng tao, kundi sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghahawakan ni San Pedro Calungsod hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Pedro Calungsod ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinalasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay sana mga apostol, at ni San Pedro kalungsod at lang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa namin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kamulian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ng dugo ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang isa sa gawapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pagkikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katagatagan ni San Pedro Calungsod, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at iadiyam kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin mong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre.
Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ika-5, sa darating na October 25, 4 ng hapon, sa pangunguna ng Commission of Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary ang Harana sa Panginoon, a Christmas concert. Tampok sa gawaing ito ang mga koro ng Archdiocese. Libre po ang admission, kaya't inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng awit at papuri sa Panginoon. Kaugnay po nito, pansamantalang wala muna tayong anticipated Mass sa October 25 ng 5 ng hapon sa pagbibigay daan sa nasabing harana sa Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong lahat ng mapayapa. Salamat sa Diyos.